Well, totoo nga, maraming nakakapansin na close nga kami ng biyenan ko. Curious sila kung paano daw ba kami mag-aaway or kung nag-aaway daw ba kami. Second Gafoy. Madam. Actually guys, ngayon medyo okay yung pakiramdam ko. Nagamit natin guys, Everest. And then, this is potato also? No, sabudana. Sabudana. Ay, sukha ba na ni Mami? Chole. Okay. Kaya pala nilabas kanina ni Mami yung mga naka-box na yan. Kasi kasi magluluto daw kami ng chole. So, nagpapainit na kami dito ng oil. And naghati na ako ng mga kamatis dito. And then, nire-ready na natin yung mga spices na kakailanganin. So, ayan. Galing sila sa labas. Actually, kakarating lang nila. And natapos ko na rin gawin ito. Ayan yung dough. So, ang unang gagawin natin is maglalagay tayo ng cumin seeds. And Ganggafoy! Kewuche Ganggafoy! Madam. So, ayan lang natin na maging brown yan. And then, maglalagay na tayo nitong kamatis. Dapat guys, kapag naghati ka ng kamatis, medyo maliliit ha. Kasi, kapag medyo malalaki sila, mahirap silang maluto agad. So, maglalagay tayo ng asin para mas mabilis siyang maluto. So, kay mother-in-law lang yan natutunan na para agad daw na maluto yung mga kamatis, dapat lagyan mo agad ng asin. So, after nun, gagawin muna natin yung sauce. Kaya lulutuin muna natin yan. Actually guys, ngayon medyo okay yung pakiramdam ko. So, nakakapag-shoot ako ng mga video. And gusto ko din matutunan itong pagluluto nitong chole. Kasi magaling magluto si Mami ng chole. So, sabi ko, tawagin niya ako kapag magluluto na siya para ma-document ko. And kapag gusto kong gumawa, magagawa ko siya. Kasi favorite siya ni Milan. So, ayan. So, kapag nakikita niyo na ganito na siya, guys, ayan o. Medyo natutunaw na yung kamatis natin. Lalagyan na natin siya ng mga spices. So, yung masala natin dito, susunay po tama. Tomato, cabbage. Did you? Kachuela. And then, meron tayong chana. So, mahilig si Mami mag-store ng mga ganyan na mga para pag magluluto na, mabilisan na lang. Pero ayaw ni Milan yung nagsistore, kaya medyo nag-aaway sila. Kasi, fresh yung gusto ni Milan, pero minsan wala ng oras. Kaya, ayan, minsan, wala kaming choice kung hindi mag-store. Saka mahilig talaga si mother-in-law mag-store sa refrigerator namin. Since malaki nga, ina-maximize niya yung space. Hintayin lang natin na maluto lahat ng tomato. Habang nagluluto ng roti si Mami. So, halu-haluin lang natin siya. Kaya punch, mana ulagay sa 15 minute lakse Evar lakse, sekwan. Takes so much time to go and Apa yung po? Ha? Traditional mo ito? So, tapos na yung tapos na yung tawag doon, tapos na yung roti natin, guys.
So, after matapos nitong ulam natin, kakain na tayo para mainit-init. Unfortunately, wala si Milan ngayon. Kasi, ano daw sila, mag-dinner daw sila ng mga kaibigan niya doon sa farm. So, nagkayayaan. So, kami lang tatlo ni na mami ang kakain nitong chole. Mami, roli na ba na? Di Milan hao. Kasi bar. And tumawag ako sa kanya. Nagpapabili ako ng Nagpapabili ako ng ice cream. Ay, dumating na siya. Kamayat kamayat. Nakita ko si Milan sa inyo. I thought you will go with your friends. Cancel thank you. Cancel che, cancel. Lay lang siya. Kakain na daw si Milan dito. I was just telling them, our watchers, that you're not gonna eat chole. This is your favorite. And yet, you're not gonna eat chole. It tastes better with bhature. But bhature, todo ba na attare? Chalo karo mami pella. Palalagay na natin yung mga masala like this chili powder. And then, itong cumin powder. Then, maglalagay tayo nitong chatman. Chole. Chole masala. Okay. Ito yung chole masala na ginagamit natin, guys. Everest. And then, hahalu-haluin lang natin siya. Tapos, yung ready-made na na tomato na merong iba't ibang mga ingredients. Ave manesi ko par sa mami suswandar na ikutame. Tayar che le manene kabar. Kaya ba na dito tame? May Philippines yata te? Okay. So dahil na bored si mami nung time na yon. Okay. So gumawa daw si mami nitong nitong masala na ito nung nagpadala si Mukesh Kaka yung father-in-law ni Jano ng napakaraming tomatoes. So, para hindi daw masayang, gumawa na siya ng ganito. Tama nga naman, magagamit namin for the rest of, the year, kung gusto namin kumain. This is chana. So, binoil na rin yung chana. After nun, lagyan natin siya ng water. Ay, patigyo. So, hayaan lang natin yung kumulo, guys. And then, ready to eat na. Pwede na siyang kainin nun. Hintayin mo lang na yung oil umakyat sa taas. And once na kumukulo na siya, okay na siya. Kaya ulegi. Huwachu. Barabar siya. So, okay na daw, sabi ni mami. So, ayan. Hayaan lang natin siya na, na kumulo-kulo. Hindi nagtagal ni mami ng napakaraming tsana. Ayan. Kailangan mo lang siyang halu-haluin. Every now and then. Hindi mo kaya अरे दूध ही नीचे खाने क्यों दूध पीते क्यों दोन पर लाओ रे तारे तैयार करो मैं पछे थोड़ी ना सीख रही हूं pan tayar ho जाए kaya ready na natin yung na ready Lalagay na natin yung mga Lagay na natin ito sa refrigerator. Ouch siya. पान छे पेला तो मैं तन कहते रे खुशी नाखी देवानो છે એને ફોન કર્યો હતો એ નહીં ચાકતો તમે નેટવર્ક નહીં આવતો તમે ટ્રાય કરી દેજો પણ પૂછે કીધું એ વિલાસ માસી બી નહીં ચાકતું કીધું તો ફરી ગયા છે એ કશું ગયા નહીં કીધું એ મને નહીં ખબર એટલે મેં ઉભારો મારા મામની ફોન કરું ના વિલાસ માસી નહીં છે
Pero ito medyan sungkal dito. So, naayos na rin natin to guys. Daming mga masala ng mga Indiano. It will take so much time for you to learn all the masalas. Even me, up until now, I don't know all the masalas. So, i-separate lang natin itong asin in case na kailangan pa natin. And then, we just have to go and mix it every now and then. Para maluto ng maayos. Yung nasa yun. Pero pa. Apa sih doang lagi? Yung kilo. Gumawa. Ale, alot na liyo. Nagbigat ko. So, ayun, okay na siya guys. Tapusin lang natin. Habang busy si Mami dito sa paggawa ng rotli. So, we just received, parang Milan? It's Potato like, chips. no, we have this type of parang meron tayong ganito sa Pilipinas. Potato chips. This is potato chips but different style. This is from Pragnamasi. You can eat it. I think it's with salt. You can eat it already. Aha. This one is okay. Potato chips. Potato chips. Different style. And then this This is potato also. no sabudana. Sabudana. Barabar. So parang kapareho lang siya ng snacks na ginagawa natin dati guys. Let's go guys, kain na tayo. Ang daming pinadala ni Pragnamasi. Sabi judo baro parda. Sabi. Different style. Pero potato sabudana yung lahat. Katapos lang namin kumain guys and nagpapahinga na kami. And meron mga questions since nakikita nga nila na bakit parang magkasundo kami ng mother-in-law ko. So nakakurious din sila kung paano ba kami mag-away ng biyenan ko and kung paano ba kami nag-uusap. So pinakita ko na sa inyo, ganyan lang kami nag-uusap guys. Minsan nagkukwentuhan kami, tapos kapag nagluluto, sinasamahan ko siyang kahit na mag-mix lang ng mga gulay, ganyan. Pero madalas, hindi na ako nag-video kapag nagluluto kasi para agad matapos yung trabaho ba. Kasi hassle, kasi kung ilalagay ko pa yung stand ng cellphone ko or yung stand ng camera. So madalas, nakikita nyo lang na vinivideohan ko siya sa pauna. Tapos, tutulong na ako nun. Papatayin ko na yung camera nun. Tapos, makikipagkwentuhan na ako sa kanya. Well, totoo nga, maraming nakakapansin na close nga kami ng biyenan ko. So, totoo naman yun. So, nakikurious sila kung paano daw ba kami mag-aaway or kung nag-aaway daw ba kami. Actually guys, hindi ako magpapaka-impokrita sa inyo. Nag-aaway din po kami minsan dahil nga merong hindi magkakaintindihan o pagkakatampuhan, ganyan. Nung mga first year ko dito sa India, sobrang dami talagang mga misunderstanding. Sobrang daming mga usapin kasi nung time na yon, syempre nag-a-adjust kami pareho sa isa't isa. So, yung mga first 6 months, siguro medyo nagkakaroon ng conflict. Pero hindi yung bungangaan. Hindi kami nag-aaway ng bungangaan. Never akong sumagot sa biyenan ko. Kapag meron siyang sinasabi, pinapakinggan ko lang siya. And pagkatapos niyang magsalita, ako naman yung magsasalita. Kasi yung biyenan ko lalaki dito, very calm, very yung nature niya. So, wala magiging problema. So, ako, kapag meron akong hindi gusto, sasabihin ko ng diretso na hindi ko gusto yung ganito, hindi ko gusto yung ganyan. Medyo na uncomfortable ako sa ganito kapag sinasabi mong ganyan. Tapos siya din, sasabihin niya na yung mga hindi niya gusto. And then, we try to adjust sa isa't isa nung first few months. Pero ngayon na medyo tumagal-tagal, medyo
wala na. Halos wala nang masyadong away sa amin. Wala na masyadong tampuhan. Kasi alam na namin yung ano ng isa't isa. Kasi it's been since 2019, kilala ko na sila. And inaaral ko na yung ugali nila. So, 2024 na ngayon. And magda 3 years na ako dito sa India almost. So, gamay na gamay ko na yung ugali nila. And dahil ako yung nakakabata, ako yung nagpapakumbaba, ako yung nagpaparaya. Kapag merong away, kunwari meron siyang hindi nagustuhan sa aming lahat, kahit hindi ko kasalanan, magpapakumbaba na lang ako para hindi na humaba-haba. So, ayun, hindi ko sisiraan. Wala akong sinisiraan. Pero merong mga conflict talaga dito na hindi natin maiiwasan. And hindi ko na i-disclose din sa inyo, guys. Pero normal lang naman na magkaroon ng conflict between biyanan tsaka yung diba? Ako. So, normal yun. Tanungin nyo lahat yung mga Filipino-Indian couples. May mga conflict talaga na mag-a-arise kasi merong mga differences of culture, tradition, mga paniniwala. So, mag-a-arise at mag-a-arise yun. Kaya, ang payo ko sa inyo, kapag meron kayong aasawahin na Indiano and makikitira kayo sa bahay ng mga magulang nila, unang-una nyong gawin is intindihin nyo muna yung ugali nila. And wag na wag kayong sasagot, guys, sa kanila. Wag na wag kayong sasagot ng pabalang. Kasi kapag sumagot na kayo ng pabalang, unang-una masisira na yung image nyo. Sasabihin nila, tatatak na sa utak nila na wala kayong modo. Pero ako never akong sumagot ng pabalang. Kahit na medyo fighting spirit ako. Pero never akong sumagot ng pabalang. Lagi akong sumasagot ng kalmado sa kanila. And that's my tip sa inyo. Tapos, yung language nila, aralin nyo. Kasi once na alam nyo yung language nila, ma-express nyo ng maayos. Actually, to be honest, up until now, nagkakaroon pa rin ako ng problem sa lengguwahe. Kasi, minsan mali-mali yung grammar ko. Kahit na nakikita nyo na nakakapag-communicate na ako. Totoo, nakakapag-communicate na ako, guys. Pero dun sa mga specific grammar, minsan nami-misunderstood nila pa rin yung mga salita ko. Kasi nga, hindi naman ako native speaker ng language nila, diba? So, yung mga basic lang din yung alam ko. Yung mga conversational na salita lang yung alam ko. So, minsan nagkakaroon din ng misunderstanding pagdating sa salita. Pero what more kung English lang yung salita mo, tapos yung biyanan mo hindi marunong mag-English. Paano kayo magko-communicate? Paano kayo magiging close? So, I suggest aralin nyo yung language nila. Kung talagang desidido kayo na magkaroon ng magandang relationship sa kanila, aralin nyo. Kasi, feeling ko, wala na sila dun sa point na mag-aaral pa sila ng ibang lengguwahe para sa'yo. Ikaw na ikaw talaga yung mag-a-adjust. Meron ding meron ako mga kilalang Pinay na hindi sila nakatira sa mga biyanan nila kasi nga nagkakaroon ng conflict talaga. Hindi natin maiiwasan yan. Yan po yung reality, guys. Mahirap makisama. Pero meron naman din ako makikita mga Pinay na nakatira pa rin kasama yung mga magulang ng asawa niya. Pero marami din yung nakatira na nakabukod. And mas gusto nila yon. Siguro dahil hindi nila ka-jive yung mga biyanan nila. And kanya-kanyang circumstances. Pero kung makikitira kayo, yun yung pinakapayo ko sa inyo. Makisama tayo na maayos. Kung nag-aaway, try to be calm. Try natin intindihin muna yung side nila. Tapos, wag din tayong papatalo and wag natin nahahayaan na lagi na lang tayong sumusunod and i-voice out din natin. And kung hindi naman big deal and kaya mo naman mag-compromise ka. Pero kung talagang meron kang isang bagay na hindi mo ma-compromise, sabihin mo na lang sa kanila na ganito, ganyan. Maraming nagsasabi nga na very stricto nga daw yung pamilya na napuntahan ko since hindi nga daw ako pinapakain ng karne, hindi nga daw ako, parang very religious ba yung napuntahan kong family, ganyan. Pero ako, guys, hindi naman kasi ako mahihirap kausap. Hanggat kaya ko mag-adjust, mag-a-adjust ako. Hanggat kaya ko mag-compromise, magko-compromise ako. Kasi, gano'n naman talaga, kasalanan ko din kung bakit ako kumuha ng foreigner. Kahit na iba't ibang lahi naman, kailangan naman talaga mag-adjust. Tsala, aalis na daw si Sonal Masi. Tsala ta. So, ayun, dumating siya dito, binigyan namin siya ng pagkain. So, ayun, kinuha na niya yung pagkain na
na binigay namin sa kanya. Tapos, uwi na daw siya sa bahay. So, ayun guys. I hope na-get nyo yung gusto kong sabihin. Tapos, kung meron kayong mga questions, sabihan nyo lang ako. Marami tayong time para mag-answer niyan kapag free time natin. So, ayun. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.